600 million plus 200 million equals 900 million yung gastos ng tulay na to. Tapos babagsak lang? Ha? Babagsak lang ng ganun-ganun. Talaga namang meron talagang anomalyang nangyayari sa tulay na to, guys. Hindi to babagsak ng ganun lang kung yung 600 million ay ginastos talaga dito. Hello everyone! Welcome to my channel, Joanne Reacts. So ngayon po ay tatalakayin naman natin yung Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak. Naku guys, sobrang daming issues na kumakalat ngayon online about dito. Kaya let's go ahead and find out talaga kung ano ba talagang pulot dulo at sino ang dapat natin na usisain tungkol dito. So, sino nga ba yung sisisihin dito? Naku naman, oh. Let's go ahead and check, guys. Grabe yung nangyari dito, oh. Bumagsak ang Santa Maria Cabagan Bridge na kumukonekta sa bayan ng Santa Maria at Cabagan sa Isabela kagabi, February 27. Nadamay sa insidente ang 4 na dumaraang sasakyan, kabilang isang dump truck, 2 SUV at isang motorsiklo. At ayun pa guys, no, sa ibang video na napanood ko, ibang balita, ay alam mo yung sinisisi nila yung dump truck. Kasi daw, ba't daw dumaan yung dump truck, guys? Sinisisi nila yung dump truck. Ano bang kasing bridge yan, no? Kung pipiliin lang yung pwedeng dumaan. Alam mo yun, nakakaloka. 390 million pesos daw guys yung ginastos sa bridge na ito para lamang guys ma-insure yung safety. Pero ano yung 390 million? Nasaan? Bakit? Nang dahil lamang sa isang dump truck ay bumagsak? Ha? Parang ang laking question mark naman, no? Agad namang nasagip sa pagbagsak ang 6 na individual, kabilang na ang isang batang nagkaroon ng severe injury na agad dinala sa Cagayan Valley Medical Center. Buti na lang talaga at walang patay, no? Buti na lang nasalba lahat, pero yung nakakalungkot lang ay yung bata nagkaroon ng severe injury. Grabe. Kailangan talaga tong mapanagot kung sinong kailangan mapanagot nito, no? Iniimbestigahan na ang dahilan ng pagbagsak ng tulay. Pero isa sa tinitingnang dahilan ay ang pagdaan ng dump truck na may karga. Tingnan mo, yung dump truck yung sinisisi nila dahil may karga daw gravel. Mga bato. Napag-alaman din na ilang taon na mula nang matapos ang konstruksyon ng nasabing tulay, subalit hindi ito ipinagamit dahil sa umano'y maling disenyo, kaya kailangan itong i-retrofit. Matapos ang... Nako, talaga namang dahil lang sa maling disenyo, sabihin nyo dahil sa marupok na pagkakagawa. Kasi nga, kinurap na. 390 million tapos ganyang klaseng bridge lang. Dapat siguraduhin talaga yan na alam mo yung pulido, matibay. Tapos ganyan lang yung mangyayari. Nako, nilalagay nila sa kapahamakan yung mga tao dahil sa mga korupsyon na ginagawa nila. Tapos ang 2 buwan, tanging mga maliliit lamang na sasakyan ang pinapayagang dumaan dito. Pinondohan noon ang nabanggit na tulay. So kung maliit lang na sasakyan yung pinapadaan, saan dumadaan yung malalaking sasakyan? Sa ilalim? Pinondohan noon ang nabanggit na tulay ng 600 million pesos para matapos at dinagdagan pa ito ng mahigit sa 200 million pesos na pondo para ma-retrofit. 600 million plus 200 million equals 900 million yung gastos ng tulay na to. Tapos babagsak lang? Ha? Babagsak lang ng ganun-ganun. Talaga namang meron talagang anomalyang nangyayari sa tulay na to, guys. Hindi to babagsak ng ganun lang kung yung 600 million ay ginastos talaga dito.
Siguro yung mga gastos dito nasa 300 million lang or 500 million. Naku, talaga. Kumakalat na yun sa social media. Alam mo yung sinisisi nila yung Duterte administration sa pagbagsak ng tulay na to. At marami ang nagsasabi na kapabayaan to ng Duterte administration. Pero guys, alam nyo ba? Meron talagang proof. Yung isang kaibigan natin, si Joey De Viver. Ewan ko paano i-pronounce tong pangalan niya. Basta nandito guys. Ito yung post ni Joey De Viver. Sabi niya, yung Kabagan Santa Maria Bridge ay pinondohan para ito ay maisaayos sa ilalim ng Ensure Safe and Reliable National Road System Bridge Program, retrofitting or strengthening of permanent bridges, Kabagan Santa Maria Bridge ng BBM administration, guys. BBM administration. To national budget ang sources, di ba? 2023 GAA na kung saan may 274,806,456.62 na budget. Tapos sa 2024 ay may 115,768,472.92 para sa retrofitting yan para sa retrofitting. Iba din yung 600 million na una na nga na pinondo dito para matapos yung tulay, no? Total of 390,000 worth of retrofitting and strengthening work. Harap-harapang na fact check na walang nangyari. Nagsusumigaw na korupsyon. Asan congressman nito? LGU, DPWH, saan napunta ang pera? Grabe guys, walang nangyaring retrofitting. Tingnan mo. Tinagpa talaga si Bongbong Marcos dito, Baka naman gusto mo hanapin kung saan napunta yung 390 million na pang retrofitting and strengthening works ng Kabagan Santa Maria Bridge, guys. Dito meron talagang paperworks dito, guys. So meron talagang proof Tingnan mo to contract agreement sa DPWH May 28, 2024. Ang isa naman May 24, 2023. Nasagap ko ring balita ay hindi to proyekto ni BBM kundi kang Noynoy. Tapos ni-retrofitting lang ni BBM yung strengthening daw para daw masiguradong alam mo yung masiguradong secure talaga yung bridge na to, pero walang nangyaring retrofitting. Nako naman. So guys, anong masasabi nyo sa isyong ito? Don't forget to like this video, guys, para ma-spread pa talaga tong balitang to. Kasi yung mga, alam mo na, yung mga bayaran, guys, hindi nila nilalabas to. Kaya, thank you guys for watching and don't forget to subscribe to our channel. Have a great day. Bye!